Sa pangalawang araw na pagpunta natin sa ospital para bisitahin ang ate ko, ay dito rin talaga bumuhos ang kanyang mga luha dahil sa mga tao na nagdadasal at tumutulong sa kanya, lalo na ang Panginoon. Kaya dito sa pangatlo nating pagpunta ay talagang ikinagulat ko. Bata, kaya kaya lang nilang bigay yung pampalanggal ng pain. Ito nga sa bahay naman, di ko naman kaya gawin. Kasi sinusuko ko nga. Kaya't ito ay magbabiyahe tayo muli sakay ang tricycle papunta sa ospital na labis kong ikinagulat. Ngayon ay makikita na natin na unti-unti nang gumaganda ang pakiramdam ng ate ko. Kumusta? Nakakain ka na? Buko? Ano ka nga yan? Craving. Kakakain ka na? Hindi ka tulad dati. Para bumalik yung lakas mo, te. Kumusta kayo, te? Kaya? Waiting. Obserbahan pa daw siya dito ng ilang araw. Hindi kami pinapalabas. Ito ni ate, halos sobrang natakas ngayon. Ang bilis ng Nahalata mo yung thyroid niya. Nahalata mo yung thyroid niya kapag namamaga. Tapos parang nagaluwa yung mata. Parang Yun, malabas na yung mata. sign yun may hyperthyroid. Tapos medyo maga yung ganito. Yun yung hyperthyroid. Ito ate, may bigay ako 11,000. Kasi, kaya Thank you, thank you. 11,000 yan, te. Thank you, salamat po. Thank you Yan, very much. galing kay Tita Elena, Tita Margarita, and Tita Lisa. Ayun. Wow. Ayaw na nilang sabihin yung apelyido. Ewan kung bakit. Tita, thank you po Tita kay Elena, Tita Elena, Tita Lisa, Tita Lisa, and Tita Tita Margarita. Margarita. Salamat po talaga sa binigay ninyo. Malaking tulong po ito. Hindi man po natuloy yung operation namin, pero at least po meron kaming maipambabayad sa bill po namin sa ospital. Saka meron po kaming maitatabi kung sakali mang po. Huwag naman po hangarin. Pero at least meron po kaming maitatabi. Kasi halos wala rin kayo, te. Kaya't mga kalingap, panoorin po natin ang vlog na ito at huwag kalimutan na mag-like, share and comment. Tulong na rin natin sa iba pa nating mga beneficiary na ating pupuntahan sa pamamagitan ng vlog na ito. Maraming salamat mga kalingap. Kalingap, nandito na tayo. Ayan. High-risk pregnancy unit. So salamat sa po mga kalingap, and huwag niyo kalimutan mag-like, share and comment sa ating vlog. Ate, kumusta? Nakakain ka na? Buko? Ano ka nga yan? Craving. Kakakain ka na? Hindi ka tulad dati. Para bumalik yung lakas mo, te. Kumusta kayo, te? Kaya? Waiting. Obserbahan pa daw siya dito ng ilang araw. Hindi kami pinapalabas. Kasi itatry daw ni Doc na walang swero. Kung kaya na ng katawan ko. And then yung operation, matutuloy ba yun? Hindi na. Hindi na. Ayaw na ni Doc. Mm. Ayaw din pumayag ng IM ko. Bago Kasi na yung nga, decision. Sabi nila pwede pa naman daw daanin sa gamot. Ayaw nila akong operahan kasi kalagitnaan ng pregnancy ko. Kaya nga, kaya nang hirap na yung pagano'n. Blessing na yun. Kasi siguro talagang hindi pa sa akin destiny na operahan. Baka kung ano mangyari sa akin. Yan. Pero kumusta tayong kalagay yung pakiramdam mo ngayon? Okay naman. Yung Medyo binibigay sa kanyang nakakain gamot. ako. Yung mga binibigay sa kanyang gamot. Tapos ang gagawin, obserbahan siya na walang swero. Tama. Opo. Dati po, nung karaang Namimilipit opo. sa akin. Ate ko po ito, yung kapatid ko po. Nung nakaraan talagang namilipit sa sakit. Namimiss ka na nun ni Casey. Malapit yun sa... Binababa na nga akong cellphone, di na ako sinasagot. Malapit sa LTE kayo, di ba, te? Nandun ako Nagtanong kanina. kanina. Hindi ko nakausap. Si Ate Eden lang. Nandun yung sa loob ng tindahan. Kaya nga. Magpagaling ka, te. Para makauwi ka. Buti nga, kain.
Naghingi akong buko. Tapos sabi ko kakainin ko yung buko buko Yung mga juice. pwede lang sa kanya. Yung mga ganyan kuya. Mas Daming bala. Yung asim. Yung bagong bukas naman ito kaya hindi pa maasim. Pag mamaya ko pa ito kinain, maasim na. So, ganun na pala yung decision ni Doc na daanin sa gamot. Ano na. Yung gagamutin yung thyroid niya hanggang sa mag-anak. Ano daw kuya? Gagamutin yung thyroid niya hanggang mag-anak. Tuloy-tuloy yung gamot na yun. Cheap naman daw sa baby. Tapos, para na-trigger lang din pati yung sikmura niya. Sa asin. Acid, hyperacidity, tapos yung thyroid niya nga. Nakakapagpa-trigger daw yun. Tapos yung sa abdo niya man, kaya hindi siya pinapakain ng mga karne. Hindi naman totally sinabi ni Doc na hindi na operahan. Ang pagkakasabi niya, hanggat maaari, wag. Pero kung if ever nga daw na gano'n mangyari kung ano, possible pa din na mangyari. Pero sana wag na kasi nakakatakot. Ganun pala yun. Eh baka yung baby din. Saka Sa syempre, kanya. Sa kanila dalawa. may bibi pa akong uuwian sa bahay. Naghihintay sa akin. Diba? Kasi nung gabi na yun, ano talaga. Nung tinawag na kami ng doktor, ni mama niya. Pinapasok kami sa loob na ganun nga yung mangyayari, hindi nila itutuloy. Di syempre kami, para nag-alanganin daw. Nag-alanganin din kami. Kaya sinabi ko na huwag na din talaga. Hindi naman din talaga pipilitin ng doktor. Tapos yung anesthesiologist. Kasi kung tinurukan siya ng anesthesia, wala nang control dun sa heart rate niya. Yun ang pinakadelikado. Sabi nung anesthesiologist, once daw na minto yung puso ko, wala na. Wala silang magagawa. Tulog siya. Pwedeng ganun, aatakihin talaga siya sa puso. Sa sobrang pump ng Kaya sabi dibdib niya. nung anesthesiologist ko, nung makita niya yung heart rate ko sa screen, talagang lumabas siya ng pinto. Hindi talaga niya ako tinurukan. Sabi niya, hindi ka pwedeng turukan ng ganyan. Sabi niya. Tapos maya nag-usap sila ng dalawang doktor sa labas ng operating. Ang balik niya sa akin, sinabi niya, hindi mo tutuloy. Siyempre nalungkot man ako, pero kinamagahan, na-realize ko lang din na wala bang siguro will illegal na huwag na akong operahan kasi nga alanganin sa kalagayan ko. Yun, nanggap ko na lang din. Saka dasal na lang din na sana huwag na akong atakihin ulit. Saka ingat ako sa pagkain. Yun nga lang, talagang iingat ka sa pagkain, tito. Hindi ko alam kung hanggang kailan ka makakabalik sa katawan Bawal mo. akong kumain ng karne. Gawa niya sa gallbladder niya para hindi na daw lalo matrigger yung pagsusuka niya. Ano lang daw ate mga pwede na pagkain sa'yo? Basta ang bawal, karne, mamantika, maasim. Tapos sa thyroid ko, peptide, saka repolyo yan, mga bawal ko yung kainin. Sa thyroid, bawal din. Tapos, ano pa? Maasim, Masaras. maalat, masarsa. Bawal siya ng seafoods. Seafoods, bawal din Binata ko pa ng init. Binata. Ayun. Binatawa na po yan. Opo. Kailan daw ate ikaw makakalabas? Wala pa. Wala pa. Sabi ni Dr. Padilla kanina. Sabi ni Dr. Padilla kanina, huwag daw namin madaliin ang paglabas. Tama yun Kasi sa- gagawin niya, i-observe niya muna. Halimbawa, aalisin niya yung mga swero ko, i-convert niya ako sa oral medicine, na nandito kami. So, obserbahan pa. Tama yun. Tito. Kaso nga lang, syempre, ilang araw gastos. Pero kabilin-bilin sa akin, no? Doktor, excuse me, huwag daw akong magpa-stress. Bawal. Huwag kang pa-stress. Marami naman nagdadasal sa'yo. Maraming tumutulong para Number sa'yo. one na dapat ko daw iwasan yung ma-stress.
Yung sa thyroid, Para sa hindi diging ako, bawal. para di na lumala. Hmm. Yan Sa nga. gallbladder niya kasi, sabi ni Doc, mag-aonte. Hmm. Pero yung mga bato, hindi naman totally yung bato talaga. Ano lang siya, buhang. Buhangin lang siya. Buhangin. Kaya lang, pag kumakain, halimbawa nakakain siya ng karne, Hmm. nakaka-trigger din pala ng pagsusuka, tas yung sakit. Kaya bawal lang kami. Ngayon, te, may ano ka, nararamdaman ka pa rin sakit sa ano. Ganto? Hmm. Wala. Acid lang. Acid. Na ano lang ako na naduduwal ng mga bula-bula ganun. Pero the rest wala naman. Ganun talaga ni Lord, no? Yung nakaraan, grabe. Alas, Wala. ang lalim ng mata ni ate. Alas, sobrang natakas niya yan. Ang bilis ng Mahalata mo recover. yung thyroid niya. Mahalata mo yung thyroid niya kapag namamaga to. Tapos parang nagaluwa yung mata. Parang Yun, palabas na yung mata sign ko. yun may hyperthyroid. Tapos medyo maga yung ganito. Yun yung hyperthyroid. Ito ate, may bigay ako. 11,000. Sige, kuya. Thank you, thank you. 11,000 yan, te. Thank you, salamat po. Thank you Yan, very much. galing kay Tita Elena and Tita Margarita and Tita Lisa. Ayun. Wow. Ayaw na nilang sabihin yung apelyido. Ewan kung bakit. Tita, thank you po Tita kay Elena, Tita Elena, Tita Lisa, Tita Lisa, and Tita Tita Margarita. Margarita. Salamat po talaga sa binigay ninyo. Malaking tulong po ito. Hindi man po natuloy yung operation namin, pero at least po meron kaming maipambabayad sa bill po namin sa ospital. Saka meron po kaming maitatabi kung sakali man po. Huwag naman po hangarin. Pero at least meron po kami maitatabi. Kasi halos wala rin kayo, te. Opo, ubos And talaga. syempre, ano pa, mga gamot pa. Pitong ospital. Hmm. Pitong confine. Kada confine namin, Public and private. kada confine namin ang gastos kulang-kulang 100. Diba? Hmm. Kaya nakakaano din. Itong nakaraan nga, sabi ko, lagi na lang niya ako sa public. Hmm. Kasi sabi ko, naawa na ako sa kanya. Nagang lakad ng papel, nagang pakiusap kong kanina, ang hingi. Naawa na din naman ako sa asawa ko. Pero sabi niya nga ayaw niya kasi nga sobrang hirap sa public. Hmm. Kakaawa ang pasyente. Pag sa public ka, hindi ka asikasuhin. Hmm. Kaya maraming salamat po sa lahat na nagbibigay. At lalo na po sa mga nagpagdarasal na gumaling po ako kami ni baby. Maraming salamat po. Maraming salamat po, no? Sa mga prayers po ninyo, sa mga pinapadala, no? Para kay ate. Sa lahat-lahat ng mga tumulong. Hmm. Tapos ito, nagbigay si Ma'am Elena, Ma'am Lisa, tapos Ma'am Margarita. Margarita, yan. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Sa lahat, nagtumulong sa amin simulang simula nung nangyari yung ganito sa asawa ko kay Lenlen. Si Lord na bahala magbalik ng tulong na ginawa niya para sa amin. Hindi namin makakalimutan talaga yun. Kasi kami sobrang laking bago. Diba sabi ko, mga kalingap, kahit maliit, pag pinagsama-sama, malaki. Maraming salamat din, no? Lalo kay Lord, dahil binigyan ka ng kalakasan natin. Magpatuloy ka lang na magpagaling para Pasko na eh. Buo tayo dumagpapasko. Oo. Bibigay tayo ng tika 10. Tawagin ka 10 piso. Budget muna. Galing sa gastusan eh. Kaya pagtulog mo tayo, kamusta naman? Yun Hirap lang, pa siya medyo matulog. hirap ako matulog. Bakit? Kasi, Bago ang tulog niya. bago. Tapos na ayun, hindi naman siya nagsusuka ng gandual. So pasalamat na rin kay Lord. Yung inaano namin talaga yung sakit ng tiyan niya. Kasi once na mag-umpisa yun, tuloy-tuloy. Halos isang buong araw siya nagsusuka. Parang hindi siya nakakapahinga. Yung feeling na nagsusuka kayo nang hinak ka na. Ganun siya. Tapos namimilipit pa siya. Kaya sobrang hirap. Kain niya. Cravings ang buwan. Yan lang, buko. Apo, doon ka pa ano yan, nababa ka pa. Kung lalakad ka doon sa sentro. Sabi Buti nga. niya kanina,
Sabi niya, saan ako bibili ng pinibili mo? Sabi ko, problema mo na yun. ang problema ko, mag-isip ng kakainin ko. Ang problema mo, maghanap. Maghanap. Baka mamaya pahanapin mo durian. Sa Davao meron nun, Visayas. Kahapon nag-ano ako ng dragon fruit. Eh pwede man daw sa kanya. Ang pwede Kaya yun. talaga ako nahanap. O kaya yung mga binablante, pwede naman siguro yung ganun. Hindi maasim. Hindi maasim, hindi. Basta hindi maasim. Eh halos lahat ng prutas may maasim. Yung pag napabili niya kahapon wala akong nahanap. Ayun nga. Nakakain siya pa konti-konti pero may nakain niya. Pagtawag ko nga kanina kay Papa, sabi ko, Papa, muna kita kang dragon fruit. Bili ka. Kaya mo pag may nakita ako, puno ang dadaling ko sa'yo. Tatanggalin ko yan. Paalam naman ako sa kapitbahay eh. Hindi na bumabawi. Oo. Ikaw ba yan, nagkakatulog ko ba? Tapos Malalim din yung mata ni Kuya Mark. kanina madaling araw pag nagpapabili kasi siya mababa ako maanap ako dyan. Pag gusto may mabibilan. Buti nga may nabibilan. Kaya nga, huwag mo nang pahirapan maghanap ng pagkain, te. Baka kung saan yun punta. Hindi na tayo. Pagkas ka lang, te. Hmm? Thank you din dito pupunta mo kung bisita. No? Oo naman. Kasi laging may ginagawang instrumento ang Diyos. Kaya yan, nabibigyan tayo ng tulong para tagalingan ni ate. Yung gamot niya kasi hanggang mag-anak na siya. Kaya nga, babalik pa ko siguro ng sunod na araw. Nakaisahan na. Thank you. Ha? Marami akong gamot. Marami kang gamot. Sabi ko nga, parang parang pagkain na to. Yan na yung pagkain. Basta inumin mo lang ng tama ate ang gamot. Para tuloy kang gumaling. Sana tanggapin ka ng sikmura. Kasi ang problema ko talaga acid. Once na mag-acid na ako, hindi na natatanggapin. Sana madaan din sa gamot yung ano mo. No? Kasi pag diba? Puro pasa na. Dami niyan. Ito na sumikat na. Kahapon di ba may swero siya? Ito, te, para sa ito. Saan to? Sa swero. Swero. Nagputok na ugat. Putok yung ugat. Ano? Dami niyan. Hindi na nga siya maturukan minsan. Kasi may mga gamot na masakit Wala nang paglagyan. sa ugat niya. Minsan may gamot na masakit. Pero yun, pag lilipat na naman. Ito pag namaga, lipat na naman yan dito. Muntik na nga sa paa ilagay. Yung zero. Sabi ko nga, sa December sama-sama tayo pero hindi ako makain. Sabi naman ni Papa, kayaan mo at bibigyan kita ng isang kaka. Teka nga. Kalingap at interview natin si ate. No? Magpapaalam din tayo sa kanya mga kalingap. Dahil yung sama po yung pakiramdam natin eh. Kalingap. At update natin kay ate. Thank you sa lahat ng tumulong. Ha? Thank you sa lahat ng tumulong. God bless po sa inyong lahat. Siyempre, unang-una thank you kay Lord sa mga taong ginamit niya. Sa lahat po kayo nagpaabot ng tulong ng prayers, lalo yung prayers. Sobrang laking bagay. Luwis namin pasasalamatan yung kasawa ni Len. Maraming salamat po no, kay ate. Pakatatag ka lang. Masakit. Palakas ka. Hindi ka pa magaling, ano? Hindi ka pa magaling. Nagang ubo si Ken. Nagang ubo. Ubo pa din siya. Problema eh. Ayun, problema. Saan nag-iinom ako din? Ayan mga kalingap, maraming salamat po sa inyo sa pagdarasal, sa simpleng pag-share ng video to para makaabot sa mga tao na may kakayahan tumulong. At eto na po yung mga kalingap na ibibigay po natin, no? Pambili ng gamot, pambayad sa ospital at kahit pa paano bawas din sa stress kasi isipin mo lalong pera, talagang nakaka-stress yan. Huwag ka lang ate may stress kasi marami nagdadasal sa'yo. Naaway ka na ba ng anak mo?
Casey, pinapauwi ka Hindi natin? na ako pinakausap. Hindi na? Binababa na akong cellphone. Ay, grabe. Yung mga kalingap. So, pupunta na po tayo mga kalingap. Ingat kayo, ingat. Abay po. Kaya sa mga instrumentong binigay ng Panginoon, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all.